Ka-basic, eto na yung kasagutan ko dun sa tanong mo na kung paano mag-global ng isang Redmi. So, ang una natin kasing kakailanganin na gawin sa isang unit para po mag-global natin ay kailangan natin malaman yung exact na model ng unit. Kung mapapansin nyo rito, ang version niya ay China version lang siya. Hindi siya naka-global. Stable lang po ang nakasulat dyan. So, ang gagawin natin dito ay magda-download tayo ng firmware at i-global natin siya. Pero, take note, ang una nating pinaka gagawin ay malaman talaga natin yung exact na model ng unit na to. Itong gaya ng tanggap ko ngayon ay Redmi Note 8 Ginkgo. Yung model niya o kaya yung sa code name niya. So, yun ang ginownload ko. And then, bago ko nga pala siya prinogram, ay kailangan kong ma-unlock yung bootloader niya. Kasi kung hindi natin ma-unlock yung bootloader ng gino-global natin na unit, ay mabibreak po yan. Yan po yung kadalasan nakikita natin sa mga Redmi na pag inopen natin ay system destroyed. Yun po yung mga nag-customize sila ng mga firmware na hindi pumasok o kaya hindi natapos kasi hindi nila in-unlock yung bootloader bago sila mag-flash ng firmware. So, kung mapapansin nyo rito, ay naka-forward na kasi nga medyo mahaba-haba po ito. Inaabot ako ng mga 30 minutes o kaya 17 to 30 minutes yung kabuuan niya. So, minabuti ko na lang ikat. At kung umabot ka na sa video ko na to, ay pa-comment naman ko taga saan ka at para malaman ko naman kung saan umabot yung video ko na to. At dito nga rin pala, nung natapos na siya na i-format, tinanggal ko na rin nirekta ko na rin natanggalin yung Google account tsaka yung MI account niya. Kasi nga, wala na rin yung SIM card nung dating gumamit na ito. So, mapapansin nyo, naglo-loading na po yung pang-flash natin. Regarding naman po pala dito sa mga nagtatanong kung meron siyang free na application nitong Unlock Tool, ay meron akong nakita na crack software siya na pwede niyong gamitin. Pero hindi ko lang sure o kaya hindi ko pa siya na-test bago ko sana i-send sa inyo o kaya i-share sa inyo yung software na yon. So, abang-abang lang tayo. Ayun. At pag na-testing ko na siya at alam ko namang working, ay isi-share ko na rin sa inyo yung application na yan. Pero as of now kasi, hindi ko pa nasubukan. So, baka mamaya ay mabash na naman tayo ng mga basher natin na kesyo ganito, kesyo ganyan, na hindi gumagana. So, yun na lamang po. So abangan nyo na lang po yung sa i-upload ko na software tools na pwede nyong gamitin pantanggal ng mga password sa mga Y11, mga A5S, ganun. So, kung makikita nyo, balik tayo dito sa ginagawa ko ay okay na po siya. At yan nga, kung mapapansin nyo, titignan natin sa settings, may nakalagay na po na global stable na po. Yung version niya, kung mapapansin yan. Global stable na siya. Hindi na lang siya yung stable. Global stable na. And then, dito rin pala ay meron na siyang mga Play Store. Meron na siyang Google. Yan. Kasi kanina, panay Chinese character kasi yung mga nakikita nyo kanina. Kasi nga po, China ROM lang siya. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.